Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin Gemini kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. By general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay Gemini, so ito ay 15 days reading. So hindi nga ito makakapag 15 kasi 29. Diba? So, it's from 16 of February to 29 of February. So, tingnan natin. Gemini. Oops. Okay. 4 cards tayo. Okay, first card natin is the Moon, Ace of Raphael, Decision, 4 of Raphael. Number 4, number 15, number 6, number 1, number 18, number 9. Okay. So, makikita mo dito, may Gemini na posibleng kinakatakutan. Siguro maraming opportunities na pumapasok sa buhay nyo na palagi nyong pinapalampas. Diba? Parang may mga opportunities or pagkakataon, posibilidad na dahil sa takot mo, hindi mo siya tinatanggap. And hanggang sa nawala na lang. Dito sa barahang to, itong number 18 na to, may past experience ka na siguro nagdesisyon ka nang hindi mo pinag-iisipan. Basta ginawa mo lang siya. And then, after decision making, nag-fail ka, and dun ka nagsisi. And dala-dala mo siya sa ngayon eh. 'Di ba? So, parang may another opportunities to na pwedeng i-offer sa'yo ang universe. And then, dahil sa natakot ka na trauma ka na, parang ayaw mo. It's either relationship siya, trabaho, negosyo, or travel, o kan pa man. So yun, harapin mo raw yung takot mo, and huwag kang matakot. Harapin mo yung kinakatakutan mo. Okay? And Ace of Raphael, sumunod ka din sa sinasabi ng intuition mo. If you're a single or looking for a relationship, sinasabi ng barahan na isang deep and lasting relationship ang pwedeng matagpuan mo. Or pwedeng, kung in a relationship ka, nasa next level na kayo, nasa pinakamataas na level na kayo ng relationship nyo. Okay? And decision is number 5 from Archangel Jophiel. Ito ay related dito sa the Moon, itong decision. Kasi sinasabi ng barahan na alisin mo ang sarili mo sa mga bagay-bagay na kinakatakutan mo. May mga pagkakataon siguro na for the next 2 weeks na kailangan mong alagaan ang sarili mo. Personal muna. Parang sinasabi na kailangan mo ng detox. Kasi ang dami mong kinakatakutan eh. Parang kulang ka sa confidence. Parang feeling mo hindi ka magsasucceed or alam mo yun, naunahan ka ng takot. Okay? So, comment down below. Siguro may mga kayo dito, may mga pinaplano kayo like business, relationship, or travel na nauna na yung takot nyo. And dito sinasabi ng barahan na yun, beware of your own emotion. Kasi sa sobrang takot mo, pag-aalala, hindi mo makikita yung tamang decision making kasi maunahan ka ng takot mo. Okay, so kailangan nating kalmahin ang ating sarili. Yun, mag-detox ka, spend time sa nature, spend time sa mga loved ones, relax, para makuha mo yung tamang energy. Okay, prosperity, security, and tradition. Wow! So, nakikita rin natin dito, posibleng ang pamilya mo ay makakatanggap ng lump sum ng money. May ibebenta kayo. Like, nakikita natin, pwede may ibebenta kayong inheritance, pag-aari. Yung pamilya mo, pwedeng bahay, lupa, sasakyan, or kung ano man to na pag-aari nyo, or kung ano man yan, na siguro kailangan yung ibenta. Or nakikita natin dito is, ayun yung parang kinakatakutan nyo siguro. Parang may iba sa inyo dyan na kailangan na magbenta ng kanilang bahay. Like, siguro hinulugan mo yung bahay mo for almost 20 years, or 10 years, or 16 years. Tapos ngayon na bigla kang nawalan ng trabaho, or pwedeng ngayon na gipit ka, kailangan mong ibenta. So, parang yun yung medyo kinakatakutan mo.
Okay. First card natin dito is Eight of Cups. Wow. So, ang Eight of Cups nito, related dito sa Ten of Earth. So, pwedeng kailangan mo ibenta yung kasalukuyan mong tinitirhan para lumipat ka ng bahay na mas mura, mas makakatipid ka. Ang nakikita natin dito ang energy is parang nakatira ka sa isang city and pwedeng hindi mo na-afford yung buhay sa yung life, sa city life, 'di ba? So, kailangan mong umuwi ng probinsya, kailangan mong ibenta yung iyong ari-arian dito para makapagsimula ka ng buhay sa probinsya, para makapagpatayo ka doon ng mas simple, mas maayos na bahay. Parang gano'n. Ang pangalawa dito is kailangan ng anak mo siguro, or ikaw, or yung karelasyon mo na mag-separate muna kayo. Hindi naman siya permanent, yung ano lang siya, mag-separate for work. So, nakikita natin dito na may magte-training, may magse-seminar, may mag-aaral, may aalis, may pupunta ng ibang lugar para maghanap ng trabaho or magtrabaho. And yun, ang kailangan mo sa ngayon is peace of mind. Ay kita natin, ang dami mong mga inaalala sa buhay. Parang, ang nakikita ko siya dito, isang Gemini ang hindi mapakali. Hindi sila makatulog sa gabi. Ang dami-dami nilang iniisip. Iniisip nila yung kung ano yung nangyayari sa paligid nila or kung ano man ang posibleng resulta ng kanilang plano. Parang ganun. Okay. Okay, so kung makikita mo dito, isang napakabilis na balita ang pwedeng dumating sa'yo. And ang balitang ito is yun, pwede kang makapagsimula ng bagong buhay, ng, like, parang sinasabi sa'yo ng balitang ito is, may pagkakataon ka naman, may posibilidad kang makapagsimula ng mas tahimik na buhay, mas kalmadong buhay sa lugar na mas parang lugar na hindi ka mamumroblema. Etong message na to is same din dito. Parang yun na nga, kailangan mong umalis sa lugar kung saan ka komportable kasi may kailangan kang i-prioritize. Okay, so dito sa Nine of Cups, sinasabi ng barahan na kailangan nating isipin, if ever magde-decision tayo ngayon, lalo na kung may involved na money, is yung happiness ng family mo, yung security and contentment, 'di ba? Yung security nila, secured ba sila sa lugar kung nasan sila? Maayos ba yung like lalo kung aalis ka, kung isa kang OFW, natatakot ka na iwanan yung pamilya mo na may mga problema sa financial. So, kailangan mong ma-resolve ito bago ka umalis. Parang gano'n nakikita natin. Comment down below if you resonated, guys. Kasi, ang dami-daming energy na lumalabas dito. Okay, na nag-aalala ka, pero may mga solusyon naman, pero nag-aalala ka sa pwedeng result. Okay, so thank you guys. Bye!